Alright mga buddy, so mapagpalang araw po tayo tayong lahat. Tingnan natin mga buddy kung kamusta na yung makina niya kasi nasalpak na kahapon. Hindi ko na nakunin mga buddy kasi busy. Pakita ko sa inyo yung naging itsura niya at gano'ng katining yung naging andar niya mga buddy. Ano pinto? Ay grabe oh, nakasalpak na mga buddy at tingnan nyo naman ang tining niya oh. Walang ingay boss, parang hindi nakandar boss yun. Hindi ba? Walang inig. Maandar na mga buddy, napakatahimik ng makina. Andar niya. Parang di maandar oh, walang kanginig-ginig oh. Punta naman natin yung loob niya. Medyo buulan kasi mga buddy. Kaya binilan lang natin ng mga sensor para gumana. Katulad dito mga buddy, yan gumagana na yung sa nasa pintuan. Ito yan mga buddy, yung pinaka sensor niya dito. Ito. Yan. Pihit ko lang, mawawala yun. Ayan oh. So ibig sabihin pag nakabukas yung pinto daw, mawawala yan. Ayan. So sarado natin. Ayan. So nawala siya. So ito naman mga buddy, ang titignan nila yung temperature. Yung sensor niya kasi hindi umaangat. So sobrang ganyan lang siya. So titignan daw nila kung aangat siya. Pero kanina pa nakaandar sa mga buddy, hindi siya umaangat. Ito yung ano niya. Yung binila ng oil sensor, wala na rin mga buddy. So gumagana rin yung brake light, handbrake. Yan. Yung indicator na naka handbrake tayo. Tapos yun, ito yung loob niya mga buddy. So bibilang ko na lang ng takip dito sa aircon. Tapos wawiringans pa. Tapos dito ang loob niya, ito. Pakita ko lang mga buddy ang loob. Ayan. Ito siguro medyo ito madusing kasi na-stuck nga mga buddy. Papalinisan natin. Kung may budget tayo, ano natin yan, pa-upholstery. Pero ngayon, lalaban ko na lang itong mga buddy. So, linisin natin yung loob. Tapos, ang likod niya mga buddy, ito yung loob niya. Ayan. So, medyo madusing din yung mga, niya, puan. So, lalaban ko rin yan mga buddy. Or, upholstery natin, mas maganda sana. So, kasi dito maging kulay black siya mga buddy. Black red para yung kulay natin. May lalagyan lang natin ng lining na pula tapos black, parang yung sa cabsat natin kay sa owner, ganun yung kulay. Ito mga buddy, gumagana pa rin yung mga button niya, yung power, ang tawag dito, power window niya, gumagana pa rin siya. So yun, at pag nagamit na natin itong mga buddy, pag okay na lahat, actually maandar na siya mga buddy, okay na, tapos i-repack yung mga preno, check lahat ng mga gulong. So the rest okay na mga buddy. So parang bago na siya. So hindi ako nagdalawang isip mga buddy na binili ito. Although maraming nagsasabi na wag daw akong bibili ng second hand. Yun pa lang kasi yung kaya ng budget mga buddy. At saka sobrang tiwala naman ako sa gagawa kay Sir Chief kasi talagang trusted talaga yung mga buddy, mahusay na mekaniko. At kung nakita niya na okay, sige. Although maggagastos talaga tayo pero ganun talaga sa second hand, gagastos ka talaga. At kung bibili ka naman ng all goods na medyo hindi kaya ng budget namin. So yun, bumili kami ng medyo mababa tapos gagastos na lang kami. Hindi na lang namin bibiglain mga buddy. Ano lang yung kakayanin ko, paunti-unti, yun lang yung papalitan. Katulad ng sa gulong, medyo yung gulong niya kasi mga buddy expired na rin. So yun talaga yung pinag-iipunan ko, 4 na gulong. Magkano rin ang isa, 2,000 at 2,500 ata yung isa. So doon pa lang mga buddy, mga ngamote na ako, 10,000 na kaagad doon. Sa gulong pa lang. So ganun pa man, at least napabago na natin lahat kasi yun yung importante para sa akin mga buddy, yung sa gulong din. Tapos the rest naman okay na siya. At makina wala namang problema. At mga susunod na siguro itong mga upuan, papa-upholster natin para may budget na tayo. Pero ang importante yung makina, yung sa aircon at saka yung mga ilaw at yung gulong. Yun yung pinaka-importante kasi yun yung magdadala sa atin mga buddy sa pupuntahan natin, yung gulong. Para maging safe din tayo. At yun, the rest na okay na. At yan, diba, may gamit na tayo mga buddy. So yan mga buddy, ito na si Cabsato. Yan, ito si Cabsato. Pag dumating yung time mga buddy, ito lalagay ko na lang dito yung cellphone ko. Ayan, diba? So makakapag-vlog na tayo. So nandito tayo sa loob. At kung meron tayong excited mga buddy, hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko mga buddy, na hindi ko akalain na darating ako sa puntong ganito. Na syempre ako mga buddy, alam sa mga solid sa akin, sa mga solid na
nakasubaybay sa akin magmula pa nung nagsimula ako sa Soward family kay Boss Japper. Yan talaga yung diyan talaga ako nag-umpisa mga buddy. Siya talaga yung nag-inspire sa akin. Sino mag-aakala na yung ako na dating nasa bundok, nasa probinsya, nag-uuling mga buddy at hindi ko naman kinakaya yun. At nag-uuling lang ako mga buddy. Hindi ko kinakaya yun na ganun yung buhay ko dati. At sabi nga ni Boss Jap, gawin mong ano yun, yung pang-araw-araw na buhay mo. Kung mapapansin yung mga buddy sa channel namin, nandyan yung mga dating mga video ko, yung mga nag-uuling kami, paano mag-uuling. So sabi ni Jap, ipakita mo lang yung kung sino ka talaga, kung ano ka. Sabi ni Boss Jap sa akin. At mamahalin ka nila kung sino ka at mas maganda yun kaysa naman sa mahalin ka nila base lamang din sa pinapakita mo sa likod ay sa camera, pero sa likod ng camera iba yung ugali mo. Ipakita mo kung sino ka at mamahalin ka nila. At ganun nga mga buddy yung ginawa ko. At paunti-unti, sabi nga, paunti-unti, hindi man biglaan yung pag-angat natin, hindi man tayo biglang mag-boom. Okay lang at least sa atin dahan-dahan at wala tayong alam ko sa sarili ko na wala akong naapakang tao, wala akong ginamit na tao, hindi ako nang gamit ng kahit sinong tao. Yun yung yun yung masarap na pakiramdam. Hindi man tayo maging successful na maangat, na mataas, sa akin mga buddy, kontento na ako sa anong meron ako at ano yung na-achieve ko. Ang importante, pinagpaguran mo, galing sa'yo talaga at wala kang nagabyadong tao para sa akin. Ito mga buddy, hindi ko sukat akalaan mga buddy. Ito masasabi ko na talagang sa akin. Ito yung bunga ng pagsisikap at talagang galing sa akin mga buddy. Itong sasakyan na to, kauna-una ang sasakyan ko na pinangalanan kong Kabsato. So yung una kasi yung owner si Kabsat. So ito Kabsat 2. So Kabsat 2 pangalawa. So ginawa ko siyang Kabsato. So yung mga buddy, nakaka-overwhelm talaga. Pero sa akin kasi mga buddy, ito ay talagang dream kumbaga dream come true para sa pamilya ko. Actually mga buddy, ito hindi ko talaga expected to. Grabe. Tagal ko rin naghanap-hanap sa marketplace kasi mga buddy, yung budget ko lang, maliit lang talaga yung budget ko pero gustong-gusto ko kasi nga nag-aaral na yung mga bata. Yan, konting panahon na lang magagamit na namin to sa paghatid sundo sa kanila. Kaya salamat talaga mga buddy sa walang sawang suporta nyo. Hindi ko kinakahiya kung saan ako nanggaling, di ba? Hirap ng buhay. Gusto ko lang naman po maging inspirasyon to sa iba. Tuloy lang po tayo sa sa mga pangarap natin hanggat basta wala tayong napakan o naarkabyado. Yan. So, yan. Sabi mo, buddy. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko, mga buddy. Dito ako sa loob ng sasakyan. Umaandar ito mga buddy kasi pinapainit. Kaya, ayan. Akala nyo hindi siya umaandar, pero umaandar ito mga buddy. Ayan po siya. Ayan, nakailaw po yan, maandar po. So napakaganda ng ginawa ni Sir Tube, napakatahimik sa loob. At intact pa lahat mga buddy yung niya, yan, yung mga bubong niya. Kulang lang sa linis. Ayan, at gumagana pa yan, yung mga ilaw gumagana. So ayan, intact pa lahat siya. Alright, so mga buddy, tuloy-tuloy lang tayo sa pangarap natin. Kaya maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa ating lahat. Laban lang po tayo sa pangarap natin.